Dinamang sinagot ng babae ang tanong ng ating bida bagkus sinabi pa nito ng mas maganda pa pala ang iyong hugis kaysa sa inaasahan ko pero imposible pa din kung bakit ka napunta dito. At biglang hinawakan ng babae ang ating bida na gulat pa din sa mga nangyayari. At lumapit ang babae sa ating bida at may inibulong ito isang mantra. At pagkatapos na may bulong ito ay biglang may umilo na circle sa paligid ng ating bida. At habang nahihirapan ang ating bida sa lakas na pumasok sa kanyang katawan, ay bigla lumitaw ang screen na nagsasabi na ang kanyang skill na imitate ay nag-evolve sa copycat at biglang tumalon ang kanyang level ng napakataas. Ang dating level 4 ay naging level 25 at ang dating imitate ay naging copycat. Na nangyaring di makapaniwala ang ating bida sa pag-evolve ng kanyang skill at pagtaas ng kanyang level. At habang nakaluhod pa ang ating bida ay nagpapaalam na ang babae at unti-unti na ito umaalis. Kahit na nahihirapan pa ang ating bida ay nagsalita ito kung pwede bang ipaliwanag ng babae kung ano ang nangyayari. Di naman siya sinagot ng babae bagkus sinabihan niya ang ating bida na gamitin daw nito ang bago nitong kapangyarihan para talunin ang Fenrir para makaalis siya dito sa mythic dungeon na ito. Wala na lang nagawa ang ating bida kung di piliting makatayo at labanan ang Fenrir gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. At nang nakatayo na ang ating bida ay sumigaw ng napakalakas ang Fenrir na naging dahilan sa pag-atras ng konti ng ating bida. Kanyang nasabi na kung nagbibiro ba daw ang babae dahil paano daw ba niya ito matatalo. Umatake na nga ang Fenrir pero nagtagumpay naman sa pagsalag ang ating bida. Nang dahil sa pag-atake ng Fenrir ay nag-activate ang kanyang skill na copycat habang siya ay napapa-atras sa lakas ng atake ng Fenrir. Napatanong naman ang ating bida kung paano daw ba niya lalabanan ang ganitong halimaw. Nang biglang lumitaw ang screen na nagsasabing tagumpay sa skill na target na kalabang ng ating bida. Ang skill na nakopy ng ating bida ay tinatawag na Heavenly Authority kung saan pinapalakas nito ang physical ability ng ating bida sa limit ng kanyang katawan at tumatagal ito ng 1 minuto. Sa nakita ng ating bida ay nabuhayan siya ng dugo at nagkaroon ng pag-asang manalo sa kanyang kalaban. Habang umuungol ng napakalakas ang Fenrir ay nakatayo lang ang ating bida na nag-aantay ng tamang oras para magamit ang kanyang nakuhang skill sa Fenrir. Sumugod na ang Fenrir at sunod-sunod itong nagpapakawala ng malakas na atake sa ating bida kaya naman walang magawa ang ating bida kundi patuloy na iwasan ang ginagawang pag-atake sa kanya ng Fenrir. Sa huling atake ng Fenrir ay di na nakaiwas ang ating bida pero napagtagumpayan din naman niyang salagin ang atake ng Fenrir. At sa mga nangyayari ay nagugulat ang ating bida dahil nagagawa na niyang mabilis na makapag-react sa mga pag-atake sa kanya ng Fenrir nang dahil sa pagtaas ng kanyang level. At bigla tumalon ang ating bida papalayo sa Fenrir kanyang nasasabi sa kanyang sarili na di siya makapaniwala na kaya niyang kopyahin ang skill ng Fenrir. Dagdag pa niya na ang dati niyang skill na imitate ay mababa ang chance na makopy ang skill ng kanyang kalaban, pero nang ito ay nag-evolve sa copycat ay kahit na ma-experience lang daw niya ang skill na gagamitin sa kanya ng kalaban ay nakokopya na daw ito kaagad, kaya ang skill daw na copycat ay sobrang ganda. Maya-maya pa ay nagpakawalang ng malakas na aura ang Fenrir na naging dahilan para magulat at mahirapan ang ating bida sa malakas na pressure na nararanasan niya. Di na kinakaya ng ating bida ang lakas na pinapalabas ng Fenrir at umabot na siya sa kanyang limit. Maya-maya na nagsisimula ng di makahinga ang ating bida at kahit ang pagtayo ay nahihirapan na din napapahawak na lang ito sa kanyang leeg. At bigla lumabas ang screen na nagsasabing successful ang pag-copy sa skill ng Fenrir bigla naman bumalik sa normal na paghinga ang ating bida pero nagulat pa din ito. Dahil di niya inaasahan na makokopya nito ang skill na ginamit sa kanya kahit na hindi niya ito nahawakan. At habang nakaharap sa kanya ang Fenrir ay siya ay tumayo na at kanya nasabi na muntik na do siya mapaiyak doon. Bigla naman siya nagulat sa nakita niya.
Dahil umatake na sa kanya ang Fenrir na gamit ang skill nitong Van Argand, nagulat siya sa lakas ng skill na ito at kanyang naisip na pag ito ay tumama sa kanya ay agad siyang malalagutan ng hininga. At kaya naman iniwasan niya ito at kanya naman napagtagumpayan. Pero sa lakas nito ay nag-iwan ito ng marka sa sahig. At nang nakita niya ito ay naisip niyan buti na lang ay naiwasan niya kasi hindi daw ito makakaligtas pag tumama ang skill na yon sa kanya. Galit naman ang Fenrir dahil sa hindi niya tinamaan ang ating bida. Kaya bigla itong umatake muli pero dinaman inatrasan ng ating bida ang pag-atake nito dahil ito ay kanyang sinabayan at napagtagumpayan naman niya pero siya pa din ay napapa-atras sa lakas ng atake ng Fenrir. Habang nakikipagsabayang ang ating bida ay kanyang nasabi na mauubusan siya ng lakas pag nagpatuloy ito. Kaya bigla niya naaalala ang mga ginawang pag-atake sa kanyang Fenrir at naisip niya din na mamatay siya pag pagsalag lang ang kanyang gagawin. At biglang ang nagpakawala ng isang malakas na atake ang Fenrir sa kanya at matapang niyang sinigaw na ang labang ito ay do or die. Kaya naman ini-activate na niya ang kanyang nakuhang skill sa Fenrir na Heavenly Authority. Tumama na ang pinakawalang pag-atake ng Fenrir sa ating bida, at nang dahil sa malakas na pagsabog ay napuno ng alikabok ang paligid nang biglang lumabas ang screen na ang skill na Van Argand ay nakopaya na. At nang mawala ang usok ay lumabas ang ating bida na nanglilisik ang mata at umaapaw sa kapangyarihan at tinaas niya ang kanyang espada at naghandang umatake sa Fenrir. At pinakawalan na nga ng ating bida ang kanyang pag-atake patango sa Fenrir. At nasapol ang Fenrir at buong-buo nitong nasalo ang atake ng ating bida. At sumugod ang ating bida at binig niyang ng sunod-sunod na pag-atake sa kalaban. Umatungal ang Fenrir dahil sa naiinis na ito sa sunod-sunod na pag-atake ng ating bida sa kanya nang biglang sinipa ito ng ating bida sa muka sabay sabing ako ang nanalo. Tumilapon ng malakas ang Fenrir pero deep Aiden ito sapat talunin ang Fenrir kaya naman dadali-daling sumugod ang ating bida sa Fenrir bago pa ito maubusan ng oras. Sunod-sunod na atake muli ang pinakawalan ng ating bida sa kalaban pero ginamitan lang siya ng malakas na kidlat. At siya ay napa-atras habang siya ay napapa-atras ay naiisip na malapit na matapos ang oras ng kanyang skill at kailangan niya matalo ang Fenrir bago pa man siya maubusan ng oras, sabay silang nagpakawala ng malakas na pag-atake at balak na tapusin na ang labanan sa pagitan nilang dalawa. At sabay na nga silang sumugod gamit ang kanilang huling lakas. Nagsalpukan na nga ang kanilang pag-atake. At walang kahirap-hirap na nabasag ang atake ng ating bida kaya naman wala na siyang ibang nagawa kundi iwasan ito. Habang siya ay umiiwas ay kanyang nasabi na di niya naaabot ng pag-atake ang Fenrir dahil sa diferensya ng kanilang level. Kaya nang makaiwas siya ay sinubukan uli niyan umatake sa Fenrir at subukang makalapit dito pero sa kabilang banda naman ay nakatayo lang ang Fenrir at umatungal. At habang siya ay pasugod sa Fenrir ay bigla ito hamandang umatake patungo sa kanya na kanya naman kinagulat, sapagkat di umubra ang kanyang ginagawang paraan para makalapit sa Fenrir at malapit na matapos ang oras ng skill niya. At pinakawalan na nga ito ng Fenrir ang kanyang atake patungo sa bida at nagkaroon ng malaking pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida. At makikita natin na di tinamaan ang ating bida dahil tumalong ito at habang siya ay nasa taas ay nagmamadali na itong umatake sa Fenrir dahil paubos na ang kanyang oras. At naghahanda naman umatake ang Fenrir kaya tinaas na ang ating bida ang kanyang espada. At bago pa man makapagpakawala ng atake ang Fenrir at ibinato ng ating bida ang kanyang espada sa mata ng Fenrir at kanyang sinabihan na hindi niya siya hahayaan maka-atake ulit sa kanya. At sapul nga sa mata ang Fenrir at napasigaw ito sa sakit. At habang iniinda pa ng Fenrir ang pag-atake ng ating bida sa kanya ay di niya namalayan na nasa ulo na niya ang ating bida at bigla binunot ng ating bida ang kanyang espada.
At nang atakihin muli ng ating bida ang Fenrir bago pa ito maubusan ng oras ng papalapit na ang kanyang sandata ay kanyang sinabi na ang labanang ito ay dito na magtatapos. Nang bigla siyang natigilan dahil may narinig siyang familiar na boses na nagpatihil sa kanya. At bigla naman nag-pop up ang screen at nag-activate ang kanyang skill na copycat at kanyang nakopaya at skill na wordplay. At ang babae pala ang nagpatihil sa ating bida at ito ay pumalakpak dahil sa ganda ng laban na kanilang pinakita. At pinatigil na nito ang laban kaya naman bumaba na ang ating bida at ito'y ay nakatingin sa babae. Habang ang babae ay nakapatong sa kanyang alaga ay nagtanong ang ating bida kung bakit daw niya ito ginagawa. Sinagot naman siya ng babae na kaya daw niya ito ginagawa ay para pampalipas ng oras. Dahil ang mga adventure daw ay nahihirapan makapunta sa kanya. Kahit po do ginagawa niyang normal lang ang skill ng Fenrir ay wala pa din nakakagawang makatalo dito at makapunta sa kanyang dungeon. Kaya di do ito makapaniwala na makakakita siya ng adventure na katulad ng ating bida. Napatahimik naman ang ating bida na may pagtataka. Bigla naman lumapit ang babae at nagtanong sa ating bida kung pwede daw ba napakinggan ng ating bida ang kanyang request. Nagtaka naman ang ating bida kung anong request ba ang gustong sabihin ng babae. Sinabi naman ng babae habang nakahawak sa muka ng ating bida na gusto daw nito na experience ang labas ng mundo para sa kanyang sarili, gulat naman ang ating bida sa narinig niya sa babae. Nagsaad pa ang babae na ang labas ng mundo daw ay manipis ang mana particle kaya di daw siya malayang makakapaggalugad sa mga lugar nito, kaya yun daw ang dahilan kung bakit gusto nito ang cooperation ng ating bida. May pagtatakang sinang-ayunan ito ng ating bida. Tuwang-tuwa naman ang babae sa pagpayag ng ating bida saad pa niya ay di niya daw inaasahan na mabilis itong sang-ayunan ng ating bida. Naalala naman ng ating bida ang pinagdaanan nitong pakikipaglaban sa Fenrir kaya napasabi pa siya na hindi niya daw agad ito pagtaytiwalaan, pero nagpapasalamat pa din siya sa babae dahil hindi daw niya akalain na ang mahinang kagaya niya ay kayang makipagsabayan sa Fenrir. Kaya nararamdaman ng ating bida na ang pagtulong sa babaeng ito ay malaki din ang kanyang makukuha. Kaya naman biglang sinabihan ng ating bida ang babae kung gusto na ba daw niya makita ang labas ng mundo. Nabigla naman ang babae sa sinabi ng ating bida. Kaya bigla niya niyakap ang bida at kanyang sinaad na dahil sa kanay mong gumamit ng napakalakas na kapangyarihan ay hindi kita sisihin sa mangyayari. Kaya bago pa mawalan ng malay ang ating bida ay tinanong nito kung ano ang pangalan ng babae. Nagsaad naman ang babae habang ito ay nakangiti na siya daw si Loki. Saad pa niya sa nakatulog na bida natin ay masaya daw ito na makatrabaho ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat na ang eksena sa isang hospital kung saan nagpapagaling ang ating bida. Nang nagising ang ating bida ay kanyang nasabi kung nasaan siya dahil unfamiliar siya sa kanayang nakikita. At bigla siyang umupo at napalingon sa babaeng nagsisalita. At kanyang tinanong kung sino daw ba ito. Nadismaya naman ang babae at napabuntong hininga dahil hinad siya natatandaan ng ating bida. Tumingin ito sa ating bida at pabirong tinawag ang ating bida na cold-hearted man.